7:00 ng gabi nakarating sa pagdarausan ng party sina Cassie at Caspian. Sa malaking bahay ng celebrant ay iyon ay dinaos. Hindi niya inaasahan na maraming bisita ang dadalo roon. Tuloy ay curious siya kung ano ang nasa party na iyon. Nakasuot siya ng dark blue dress na 3/4 ang mga manggas at hanggang tuhod niya ang haba. Para mas sexy tingnan ay nilagyan niya iyon ng belt na sky blue ang kulay. Ang buhok niya na hanggang balikat niyang haba ay hinayaan niyang nakalugay. Inipitan lang niya ng maliit na hair clip ang kanyang bangs at naka-flat strappy sandals lang siya dahil mas komportable siya kapag iyon ang sinuot niya. Kanina pa niya hindi maalis ang tingin kay Caspian. The devil was so handsome that her eyes would unconsciously linger on him. Isang simpleng polo shirt na kulay peach at itim na slacks with matching black leather shoes ang suot nito, pero para ng modelo ng isang sikat na clothing line ang dating nito. How did he do that? How could he look so simple and devastatingly handsome at the same time? Cassie, Caspian, tawag sa kanila ng pansin ni Artsy. She was dashing in her baby pink dress which fitted her perfectly. Nagulat siya na dumuli rin pala ito sa party. At lalo siyang nagulat nang mapansing nakaangkla ito sa braso ni Cale. Nasa likuran ng mga ito sina Tadama at Faris. The men were equally handsome. Sigurado siyang maraming mga bini-bini ang maglalagis sa gabing iyon. Lumapit sila ni Caspian sa iba pang kakilala niya roon. Pero biglang napatigil si Caspian nang tila may makita ito sa loob ng bahay. Bumaling ito sa kanya. Ipapakilala kita sa birthday celebrant, sabi nito. Tumango siya. Bumaling siya sa mga kaibigan at sinenyasan ng mga ito na papasok na sila ni Caspian sa loob ng bahay. Celine, the birthday celebrant, was very beautiful. She was probably their age. Napansin niya ang pagliwanag ng mga mata nito nang makita si Caspian. You came, mababakas ang kasiyahang wika ng dalaga. Happy birthday, Celine. Nakangiting bati ni Caspian rito. Siya nga pala. Cassie met Celine. Celine met the one and only girlfriend, Cassie. Mababakas ang labis na pagkagulat sa mukha ng babae. Pero agad din yung nakabawi. Nice meeting you, Cassie. Inilahan nito ang kamay sa kanya. Agad niyang tinanggap ang pakikipagkamay nito. Nice meeting you too. Happy birthday. Salamat, Anito. Kapag kuwan ay bumaling kay Caspian, this is a very nice birthday present. How thoughtful of you, she said. Sarcasm was evident in her voice. She sensed there was something wrong between Caspian and Celine. Tila hindi magkaibigan ang dalawa, pagkusay tila naghahangunan ng mga ito. Tila napansin ni Caspian ang pagtataka niya, kaya ngitian siya nito. She's a family friend. Magkasosyo sa negosyo ang mga magulang namin. Tumango siya kahit hindi siya kumbinsido sa isinagot nito. May tiwala siya rito at nire-respeto na ito kung ayaw nitong sabihin sa kanya ang lahat tungkol sa pagitan nila ni Celine. Isang gastong tumawag kay Celine. Excuse me for a while. Enjoy the party. Sabi nito sa kanila at umalis na. Iginiya siya ni Caspian sa dining table kung saan araw ng mga miyembro ng Atlanta at si Artsy. Nasisihang lumapit siya kay Artsy at in-interview ito tungkol kay Kayla. Pinagmamasdan ni Caspian si Cassie habang masaya itong nakikipagkwentuhan kay Artsy. Sana nakamit niya ang tunay na mithiin sa pagdadala rito sa party. Kailangang maintindihan ni Celine na wala siyang ibang babaeng mamahalin kundi si Cassie lamang. She needed to understand so that she wouldn't pursue her plans. Cassie looked lovely that evening. Hindi man aware ang dalaga, pero para sa kanya isa itong napakagandang babae. Gustong-gusto niya itong pagmasdan kapag nakangiti ito. Gustong-gusto niyang tingnan ang paghahakbang ng mga paa nito, ang paggalaw ng buhok nito kapag naglalakad ito. At lahat dito ay gusto niya. Kaya gagawin niya ang lahat para manatili ito sa piling niya. Hindi niya alam ang gagawin niya kapag nawala ito sa buhay niya. What's with that look? Pukaw ni Kyle sa pansin niya. Sa kanilang apat ay ito ang pinaka-observant. Mahihirapan ang sino man sa kanila na magtago ng mga sekreto. Nothing, sagot niya. Noon ko pa napapansin mo itinatago ka sa amin, pare. Hindi na kami ibang tao. Atlanta is already a family. Pinilit niyang ngumiti. Huwag kang mag-alala, pare. It's none of your business anyway. Napangiti si Kyle. When you say it's none of our business, what you really mean is ayaw mo kaming idamay kung ano man ang bumabagabag sa'yo. Hindi siya nakasagot. Tinapik ni Kyle ang balikat niya. Basta kapag may kailangan ka, nandito lang ang Atlanta. At huwag mong akuin lahat ng problema. You should share it with Cassie. She needs to know since tila magkarugtong na ang mga bituka niyo. Sabi ni Kayla at tumalikod na para kumuha ng pagkain.
Muli siyang napatingin kay Cassie na noon ay sinimulang i-read ang food table. How could I possibly tell you when I involves a whole lot about you? Tanong niya sa kanyang isip habang nakatingin sa kasintahan niya. Napansin nito na nakatitig siya rito. Lumapit ito sa kanya. Hindi ka ba nagugutom? He smiled at her mischievously. Hindi. I really have a bad feeling about that smile of yours. Hinawakan niya ang kamay nito at nilapit sa bibig at tenga nito. Let's get out of here. May lugar akong gustong ipakita sa iyo. Okay. She agreed immediately. Magpapaalam mo. No need. Aniya at hinila na ito palabas ng gate. Dire-diretsong tinungo nila ang kotse niya. Pagsakay nila ron ay agad siyang pinaandar iyon. Nakaalis sila sa party nang hindi namamalaya ng mga kaibigan nila. Tahimik lang sila sa buong biyahe. Ito na bang ipapakita mo? Napatingin si Caspian sa sinabing iyon ni Cassie. Ang tinutukoy nito ay ang tabing dagat. Doon niya ito din nila pagkatapos nilang tumalili sa party. Ay nadadaanan ko ito lagi papuntang school eh. Gusto ko lang ng lugar na mahangin. Tara, aniya at nagpatiuna na siyang bumaba ng kotse. Lumigid siya at binuksan ang pinto sa side nito. Magkahawak kami na naglakad sila sa dalampasigan. Nang makahanap sila ng magandang pwesto ay umupo sila sa isang malaking bato. It's really peaceful here, wika niya. Humiga siya at umunan sa mga hita nito. Nakakalimutan ko ang mga problema ko kapag nasa ganitong lugar ako. Kung sasabihin mo ba naman sa akin ang problema mo, mas gagaan ang pakiramdam mo. I don't want to burden you. You know that I love you. Umuntong hinang ito. Alam ko. They remained silent for a while. Tanging ang pas ng mga alon sa dalampasigan ang maririnig sa paligid. Pinagmasdan na ito habang nilalaro ng hangin ang buhok nito. Kasi, aniya kapag kuwan. Yumuko ito at tinignan siya. Ang hirap ng relasyon ni Tadama at Yuhiko, ano? Bakit bigla mong nasabi yan? Wala lang. Naisip ko, paano kaya akong nalagay sa ganong sitwasyon ng relasyon natin? Malungkot na tanong niya dito. Nakaramdam si Cassie ng kaba sa sinabi ni Caspian. Are you planning on going somewhere? Tanong niya rito. He chuckled. No, masyado kang paranoid. Nagtatanong lang ako. Hindi ibig sabihin na iaalis ako. Tingnan niya ito ng mataman. Pilit inaano kung nagsasabi ito ng totoo. Ayaw nitong sabihin sa kanyang bumabagabag dito. Aalis ba ito? Ano ang gagawin niya kung sakaling ang mangyari iyon? Hey, anito sabay pindot sa kanyang ilong. Dapat hindi ko na lang itinanong sa'yo. Tuloy na papaisip ka. Hindi mo ako masisisi. Ayokong mahiwalay sa'yo. I'm not going anywhere without your consent, so don't worry. Anong ibig sabihin ng sinabi mo? Nanikip ang dibdib niya sa maaaring mangyari sa kanila at sa relasyon nila. Kapag nakakalis ka na ba, ay saka mo lang ipapalam sa akin. Ano ka ba? Sabi hindi ako pupunta sa I trust you. Putol niya sa iba pang sasabihin ito. Pagkarinig ni Caspian ng sinabi ni Cassie na nagtitiwala ito sa kanya, ay nakaramdam siya ng kurot ng konsensya. Bumangon na siya mula sa pagkakahiga at umupo sa tabi nito. Mahirap para sa kanya ang lihim dito na katotohanan na posibleng ang umalis siya ng bansa. He hated it but it was the only choice left for him. Mas favorable sa kanya iyon kaysa sa isang pinapipili sa kanya ng ama. Kasalanan lahat iyon ni Steven. Alam niyang pakana ni Steven ang lahat ng iyon para mapaghiwalay sila ni Cassie. Namumuhi ang kapatid niya sa kanya dahil bukod sa siya ang pinapaboran, ng ama nila ay siya ang pinili at minahal ni Cassie. Para dito ay inagaw niya ang mga bagay na dapat ay para dito. Kaya naman gumagawa ito ng paraan para makuha sa kanya ang lahat ng pabor, pati na si Cassie. Pero hindi na ito hahayaang magtagumpay sa binabalak nito. The love he and Cassie shared could cross any distance. Ganon nila kamahal ang isa't isa. Caspian, may bala ka bang pumunta sa Amerika? Tanong ni Cassie sa kanya. Mababakas ang pag-alala sa mukha nito. Paano kung sabihin kung meron? Sandali itong natigil. What about us? Tanong nito kapag kuwan. Nagawa niya at Dama at Yuhiko ang ganito. Siguro magagawa rin natin. Malungkot na sabi niya. Sa halip na sagutin ang tanong nito, yumuko ito. Kung gano'n ay aalis ka nga. It sounded like an accusation. Is it still an if? Would you wait for me? Baka hindi. Are you really going to leave me? It's not decided yet. Pero may balak ang papa ko na pag-aralin ako ng business management sa Amerika. Totoo ang sinabi niya, pero hindi na niya inilaha dito ang detalye. Lalo lang itong mag-aalala. Hihintayin mo ba talaga ako? Namuo ang mga luha sa mga mata nito. Oo, panatag na ang loob ko. Humarap si Rito at sinapo ang mukha nito ng dalawang kamay niya. Pinahid niya ang mga luha nito sa pamamagitan ng dalawang hinlalaki niya, saka ito masuyong hinalikan sa mga labi. Habang magkahina ang kanilang mga labi, ay magkahalong saya at lungkot ang nararamdaman niya.
Saya dahil muli siyang nagkaroon ng pagkakataon na maramdaman ng tamis ng halik ng babaeng pinakamamahal niya. Lungkot dahil para na ring halik iyon ng pamamaalam. Masakit isipin na matagal bago uli sila magkakaroon ng ganong pagkakataon. Parang ayaw niyang matapos ang sandaling iyon. Kanina pa ring ang cellphone ni Cassie. Napaungol siya at tinakpan ng una ng kanyang ulo. Matagal siyang nakatulog ng nagdaang gabi at mabigat pa rin ang pakiramdam niya sa balitang inihatid sa kanya ni Caspian. He was definitely leaving the country. Sinikap niyang magpatkatatag pero mabigay rin siya. Magdamag siyang umiyak. Kaya heto ngayon ang resulta. Mabigat ang pakiramdam niya at masakit pang ulo niya. Pero na-realize niya, walang mangyayari kung ngungunguy na lang siya palagi. Iniisip na lang niyang para din yun sa kinabukasan ni Caspian. Napilitan itong ikwento sa kanya ang buong detalye ng tungkol sa pag-alis nito papunta sa Amerika ng ayaw niyang tantanin ito. Ito ang napilitang tagapagmana ng ama sa negosyo ng pamilya nito. Dahil doon ay kailangan itong pumunta sa Amerika para doon mag-aral. It brought her so much pain to think that he would be away from her. Nasanay na siyang nasa tabi lang niya ito. Ang isa pang pinoproblema niya ay ang oras sa Amerika. Gabi natatapos ang ilang mga subject niya at kapag gabi sa Pilipinas ay umaga naman doon sa Amerika. Paano sila makakapag-chat kung sakaling nandun na ito? At paano kapag naakit sa lindog ng mga babae roon? There were countless temptations to face. Mag-work pa rin kaya ang relasyon nila, katulad ng relasyon niya na Tadama at Yuhiko. Muling tumunog ang cellphone niya at sa pagkakataong ngayon napagpasya niyang sagutin na lang ang caller para matapos na ang pangungulit nito. Hello? Cassie, bulalas ni Artsy mula sa kabilang linya. Punta ka rito, dali. Artsy, ang aga-aga ay parang nasunugan dyan. Nababagot na sabi niya, mas matindi pa sa sunog ang nangyayari, Day. Dalian mo. Ano ka ba? Maghunos dili ka nga. Sa sitwasyong tulad ngayon ay hindi ako pwedeng kumalma. Napamuntong hininga siya. Goodbye sa tulog niya. Ano na naman ba kasi ang nangyari kay Kayla? Hindi si Kale, si Caspian. Tuluyan ang nawala ang antok niya pagkarinig sa pangalan ng kasintahan nito. Ano nangyari kay Caspian? Si Caspian ay kinakasal. That sounded stupid. Tigilan mo na nga yung pagbimuro mo yung Artsy. Hindi ka nakakatawa. Magbiro ka na sa lingo. Lasing wag lang sa bagong gising. Totoo ang sinabi ko. Nandito nga kami ngayon sa labas ng simbahan. Kailangan mong pumunta rito. Diyos ko, Cassie. Anito. She sounded so serious. Nagsimula siyang kabahan. Bigla na lang tumawag si Steven kay Tadama at sinabing ikakasal nga ngayong araw na to si Caspian. Nung una hindi kami naniniwala. Pero nang magpunta kami dito, napatunayan namin ito ang ikakasal si Caspian. Sa katunayan na pagdating namin ay ito namang nagsisimula na ang pagmamartsa ng buong entourage para siyang pinagsakluban ng langit at lupa sa kumpirmasyon ng kanyang kaibigan. Nasaan kayo? Aniyang hindi na niya mapigilang mapaluha. Ibinigay ni Artsy ang address ng simbahan. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Nagmamadali siyang lumabas ng kanyang kwarto. Isinusuot niya ang kanyang jacket na basta na lamang niya hinablot mula sa hanger habang pababa siya ng hagdan. Hindi na siya nagbihis. Pinatungan lang niya ng jacket ang suot niyang pajama. Gamit ang motor ng kanyang ay mabilis siyang pinaandar patungo sa lokasyon ng simbahan. Noon niya napagtanto na hindi lang pala ang pag-aalis ni Caspian papuntang Amerika ang dahilan kung bakit noong mga huling araw ay naramdam niyang mayroon pang higit na bumabagabag dito. Ikakasal na pala ito sa ibang babae. Why, Caspian? How could you do this to me? Paghihinagpis niya habang patuloy na namamalisbis ang mga luwas sa kanyang mga pismi. Sakalang niya napagdagni-tagni ang mga pangyayari. Ang gabi ng Mr. and Miss Commerce kung saan siya unang nagkahinala na may inililihim si Caspian sa kanya. Naalala rin niya nung tila may gustong sabihin si Steven sa kanya. Alam na Steven ay kakasal si Caspian at tiyak niyang inong sasabihin sana nito sa kanya ng gabing iyon. Si Steven din ang tumawag sa mga kaibigan niya at ipinalam naman sa kanya na ikakasal nga si Caspian. At nang gabi rin yun ay biglang nagpropose sa kanya si Caspian dahil ba ikakasal ito. Inamin ito na nagdaang gabi na pupunta ito sa Amerika para mag-aral. Naniwala naman siya kung gano'n ay pupunta ito sa Amerika para doon daw sa honeymoon nito at ng asawa nito. Negatibo man ang mga iniisip niya tungkol kay Caspian ay hindi pa rin niya mapigilang magtiwala rito. Hiniling niyang magtiwala siya rito kaya iyon ang gagawin niya. Kailangan niyang makita na ikinakasal nga ito at doon pa lang siya maniniwalang pinagtaksilan nga siya nito. Marahil ay na-break na niya ang record ng pinakamabilis na driver ng isang motor. Dumating siya sa simbahan sa loob lamang ng 10 minuto kahit pa nga may kalayuan yun sa bahay nila. Wari ay lumbas ang puso niya mula sa ribcage niya nang makita ang maraming tao sa simbahan. There were some who were wearing Tagalog. Nakaunipormado ring lalaki na tila nagbabantay sa harap ng simbahan.
Kelsey, humihingal na lumapit si Archie sa kanya. Sa likuran nito ay ang miyembro ng Atlanta. Ayaw nila kaming papasokin. Tumingin si Mang sa makaibigang lalaki. Pawang madilim ang mga mukha ng mga ito katulad niya ay nakadamit pantulog pa ang mga ito. Are you sure guys na si Caspian nga ang kinakasal? Without a single doubt, si Fars ang sumagot. Walang salita na humango siya patungo sa pintuan ng simbahan. Agad siyang hinarangan ng mga unipormadong lalaki. Bawal pumasok ang mga hindi imbitado bis. Gusto ko lang makita ang groom. Naputo ng iba pa niyang sasabihin nang matanaw ang lalaking nasa harap ng altar. Nakatalikod ito pero walang dudang ito nga si Caspian. Likod pa lang nito ay kilala na niya. Kilala ng puso niyang bawat anggulo nito. And at that time, she wished she didn't. Sana hindi na lang niya ito makilala baka makapagsinungaling pa siya sa sarili na hindi ang pinakamamahal ng nyowang nakikita niyang nasa harap ng altar at ikinakasal sa ibang babae. Niloko siya nito at pinagtaksilan. Hindi lang pala ito pupunta sa ibang bansa, kundi magpapakasal pa ito sa ibang babae. Umantak ang sakit sa dibdib niya. Unti-unti ring nanghina ang mga tuhod niya. Napasalampak siya sa sahig. Kasi halos sabay-sabay na nilapitan siya ng mga kaibigan at inalalayan siyang makatayo. Unti-unting nagdilim ang panganing niya. Naramdaman niyang may bumuhat sa kanya. May sumisigaw pero mahina ang restro niya sa pandinig niya. Hindi na rin niya alam kung sino ang tumawag sa kanya. All she could feel was the pain and the slow throbbing of her aching heart. Baka panaginip lang ang lahat ng iyon. Baka binibiro lang siya ng mga kaibigan niya. Mahal siya ni Caspian. Nakaramdam uli siya ng kirot sa kanyang puso. Wari ay tumututol ang puso niya sa naisip niya iyon. Bakit nangyari ang mga ito sa kanya? Bakit kailangang lokohin siya ng binata at pasayang siyang pakakasalan nito balang araw? How could he betray her? The pain of seeing the one you love marrying someone else was unbearable.